I know I'm not perfect, pero bilang ina, hindi ako pabaya. Sa direktang tanong, Ano po yun? Kinakabahan ako sa mga ganun. paano pumasok sa buhay mo si Gary Estrada? Naging kayo. Yung totoo, pera ang dahilan ba't nagpapasexy ka, naguhubad ka? Isa din yun. Kasi lahat naman ginagawa ko, kahit na maganda o pangit ang paningin sa akin ng mata, wala akong pakialam. Basta gagawin ko lahat para sa anak ko. Ang feeling ko ngayon, nabubuhay na lang ako dahil sa anak ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Kamakailan sa press con ng pelikulang Wow Money, inagaw ng pansin ni Ida ang lahat ng atensyon ng mga reporters. Tinanong nila, napaisa-isip sila, yung anak mo na ilang taon? 7 years. 7 years old. Ano nga ba ang karamdaman? Bakit napaiyak ka? Iyak na naman ako. Ano ba yan? Kuya Marley? Hindi, kasi para sa isang ina kasi, masakit na malaman mo yung anak mo na kailangan mag-therapy. Matagal nang sinasabi niyan. When kami pa ng asawa ko before, napansin ko na rin. Sabi ko, parang walang focus yung anak ko. Ganun. Tapos, pero mabait naman. Sumusunod naman. You get this, you get that. May response naman siya. Kaso lang, nung nag-pandemic kasi, naging busy ako. Lalo akong walang oras sa kanya. Hindi ko na siya nakakausap. Kasi nga, ESL kasi ako, Kuya Morley. Anong ESL? ESL po. English teacher ako online. Nagtuturo po ako ng English language sa mga foreigners. So imagine, every 30 minutes, may estudyante ako at iba't ibang ano yan. Iba't ibang country. May bata. Nakakuha kasi ako ng 2 certificate. So ang 2 certificate ko, yung isa, pwede ako magturo ng advance. Yung isa din, pwede ako magturo ng mga kids. Kasi pumasa ako sa training. So ngayon, ang hirap pala ng ganun. Kasi ewan ko ba, sa lahat naman ng trabaho ko, wala namang nag-fail sa lahat ng pinasok ko. Nag-excel ako, Kuya Morley. Kasi like for example, yung international na pinasukan ko na trabaho sa online. Sa umpisa pa lang, nag-open ako ng 12 slots kasi akala ko walang papasok kasi lalangawin ako kasi umpisa pa lang, first day ko. Alam mo ba, Kuya Morley, na fully booked ako sa first day. Sabi ko, shucks! Paano ako iihi? Di ba kasi syempre maiihi ka. 12 students, dire-diretso yun, Kuya Morley. First time ano ko to, hindi mo pwede iwan yung online? Hindi mo pwede iwan. So, iihi na ako. Ang ginawa ko, kasi every student kasi 25 minutes. And then, the 5 minutes will be allotted sa pag-evaluate mo sa kanila kung ano yung you have to pag-correct mo sa mga sentences nila. So, ang ginawa ko, yung iba, yung iihi na ako, talaga yung 5 minutes, takbo na agad ako sa CR. Tapos ngayon, bumalik ako agad. So, hinuli ko na lang yung evaluation ko sa student ko pagkatapos na lang ng lahat ng classes. Yung isang student lang naman Ganun kami sabi ko, ang dami kong students. Yung iba naman, nagsasabi na sa akin, magdagdag pa daw ako. Ang drawback lang, okay naman, masaya. Ang drawback lang, yung sahod kasi hindi ganun kalaki. Isa pa, pagkatapos ng wala na akong boses. Kakausapin ko ba ang anak ko nang walang malat na ako? Ganun yung mga challenges. Kaya hindi ko masyado nakakausap yung anak ko. Tapos yung yaya naman, hirap din mag-English. Kaya parang feeling mo may pagkukulang ka sa anak yung gano'n, nung nasa Viva na ako, at least meron na akong income sa Viva kahit papano. Ngayon nga yung sa gastos ko sa anak ko. Yung sa doctor naman, in fairness, naayos naman yung problema. Kaso nung nilipat na yung anak ko, yun nga na-stress nga ako dahil I have to gastos na naman kasi panibagong school. So I was na-hurt talaga ako kasi halo-halo na Parang wala din kasi masyadong racket nung December. Parang nasaktan ako kasi syempre, hindi ko inisip na magkakaganon yung anak ko. Napaka-painful. I'm sure yung ibang mom, ganun din ang nararamdaman nila. Nasasaktan sila para sa anak nila. Parang nga ako nagluksa Ano to, baby girl o baby boy? Baby girl po. Napakaganda nga. Ang cute nga daw sabi nila. Makikita mo naman nandun. Tahimik lang siya. May behavior kasi siya. Dami siyang delayed kasi. Tulad na? Wala siyang focus, socialization. Ngayon, kasi nga mag-isa lang siya, Kuya Morley. Sanay siyang kasama yung Tapos yung sa school kasi, 29 students kasi sila. Pag maingay, sabay-sabay ng maingay yun, umaalis siya. Tapos pag sinilak naman ng pinto ng teacher yung pinto, sinisipa niya kasi gusto niyang umalis. Kasi nga maingay, naiingayan po siya. So yun yung mga kailangan niyang ayusin. Yung sa naman niya, speech, dati hindi siya nagsasalita. Pero ngayon kasi madaldal na siya. Behavior na lang. Kaya nilagdag yun na naman yung therapy. Kailan ito
mo ipina-therapy? Actually, nung nag-start pa lang ng school, hindi ko na lang pangalan yung school, sinabihan na ako na kailangan siyang i-therapy. So, since ang hirap kumuha ng doktor, kasi nga, di ba, ang daming ganong cases, since nag-pandemic, nagkaroon ng maraming ganong cases kagaya ng anak ko na kailangan ng therapy because of pandemic. So, ngayon, hinihingan nila ako ng doktor. Eh, sabi ko, sinabi na sa akin nung tinanggap ako doon, meron kasing parang screening, inassist yung anak ko. Matalino ng anak ko magaling daw sa ano. Ang problema, pag tinatanong daw, hindi nakakasagot. Walang focus. Walang focus Hindi siya. sila walang attention doon sa Oo, pero pag sumagot, ang galing. Maayos naman. Maayos. Nakakabasa, ang galing. Kasi 2 years old pa lang siya, nagbabasa na siya ng English on her own. Kaso lang, hindi niya na pala naiintindihan yung mga binabasa. Nakakabasa lang siya. Nakakabasa lang siya. Nagbasa niya. Tsaka ang hirap kasi yung mga juke, mga phonics na may... Alam niya. Alam niya at the very young age. Alam, syempre, you always do your best, di ba? Nung time nga, isa pa yung nakasamaan ko ng loob. Nung sinasabihan ako na pinapabayaan ko yung anak ko. Nung time na may partner pa ako. Nawala naman akong ginawa ko, nasa bahay lang ako. Na pag nagkasakit yan, napupuyat ako. Hindi ako natutulog, Kuya Morley. Kasi nga, ganun ko kamahal yung anak ko. Ganun ako bilang ina. Hindi ako babayang ina. Hindi nga ako gimikira di ba? Napaka-painful na pagsabihan ka, pinapabayaan mo yung anak mo, kaya nagkaganyan yan. Ang sakit, di ba? So, hindi ko matatanggap yun. Kasi I did my best as a mom. I know I'm not perfect. Pero, bilang ina, hindi ako pabaya. At gagawin mo ang lahat. Oo, hanggang ngayon, ganun yan. Ilang beses na nagkasakit yung anak ko. Ganun pa rin yung ginagawa ko. Hindi ako natutulog. Inaano ko yung hanggang umaga, chinecheck ko yan. Nakakatulog ako, sobrang pagod. Tapos 30 minutes, uubo na naman yun. Tatayo ako pa inumin ng water. Kasi nga, alam ko, kailangan niyang i-hydrate. Ganun po ako. Hindi ako natutulog. Kahit wala akong pakialam. Kahit na wala akong tulog. Minsan nga, pag umaga kasi walang problema kasi gising. Pero pag tulog kasi siya, tapos inuubo siya, tapos hindi siya makahinga, andyan agad ako. May tubig ako. Hawak-hawak ko yan. Inom agad siya tubig. So, nanonood lang ako ng TV hanggang napuyat ako. Sa umaga ako natutulog pag gising na siya. Tapos andyan yung yayas ko, yaya, matutulog na ako. Hindi ko na kaya. So, ganun po akong ina. Tapos pagsabihan ka na, nabayaan yung anak mo, di ba? Napakasakit. Sinong mag-aakala na ang isang Ida Manzano nagsakripisyo sa kanyang ama, nasaktan ng mga panahong ito ay nasa karamdaman, depression. Pagkatapos ng kung ilang taon, eto na naman siya, umiiyak na naman siya. Kaugnay naman ito ng kanyang anak na may problema din sa kalusugan. Sa kabila ba ng lahat, ano ang ginagawa ng isang Ida Manzano? Paano niya kinakaya ang mga ito? Unang-una, laban lang. Always positive. Dati ang dami kong kaibigan. Marami akong nakakausap. Ngayon, 2 na lang ang nakakausap kong tao. At itong mga tao na to, ito ay nagpapalakas sa akin puso. Dahil mommy din sila. Yung isa lang pala, single mom din kasi. Siya lang yung nagpapalakas sa akin. Kaya mo yan. Sabi niya, dasal ka lang. So yun, pray. Hingi kay Lord ng tulong. Ganyan. Hindi naman ako pinapabayaan ng Diyos. Sino yung 2 tao na to? Si Ruth Lozada po. Siya po yung talaga yung friend ko. Nakilala ko siya sa Cebu. Tapos nagkita kami ulit dito. Iba na yung buhay niya. Iba na rin ako. Naging pintor na nga siya Hindi ko akalain. Naging pintor siya. Actually, nung time na wala ako masyadong project sa Viva, last year, sabi niya sa akin, mag-paint ka kasi. Mag-paint daw ako. At yun ang pinagkakabalahan mo ngayon. There was a time na yun ang pinagkakabalahan ko dahil wala akong project pa. So, nakabenta po ako ng mga painting kahit watercolor lang siya. Dumami na kasi yung mga followers ko sa Facebook. Tapos, nag-post ako ng painting. May mga bumili. At natuwa naman sila kasi yung mga painting ko daw, parang kinakausap sila. Ganun. Ida, tanong ko lang sa'yo, di ba? Nawala ka sa showbiz. Dahil kakala mo, pagka hindi ka nagpa-sexy, maayos na ang relasyon ninyo ng jowa mong bagets. Ngayon, bumalik ka sa showbiz. Ano ang dahilan? Ba't nagpa-sexy ka ulit? Lahat naman kasi, ako kasi Kuya Morley, humuhugot ako sa mga bad experiences ko. Sa mga pain. Kasi, yun naman talaga dapat, di ba? Yung mga failure natin sa buhay, hindi tayo mag-regret na manghinayang na, bakit nangyari sa atin yung magtanong sa sarili natin na, bakit nangyari sa atin yun? Dapat magpasalamat tayo because of our experiences, we become like this. Stronger, better, and we could be the best pa in the future. Hindi natin alam, di ba? Basta strive hard lang. Doon po ako umuhugot kasi nakarating sa akin na sinabi, kaya ano yan, matanda na kasi, kaya wala nang gana sa ganito. Matanda na kasi yan, losyang na. So I was challenged. Grabe. Tapos ang taba ko pa nung time na yun. Ba't ka nga pala tumaba nun? Kasi nga, pandemic, Kuya Morley. So wala nang ginawa kundi hindi ka makagalaw, bahay lang, hindi ka makaalis. Tapos nagpa-sexy ka na. Tapos ngayon, kausap po si Kuya Lito. Alam ni Kuya Lito yan. Sabi ko, Kuya, kamusta ka na? Sabi niya, okay naman. Ida, usap tayo. Sabi niya, nag-usap kami ni Kuya. Sabi ko, alam mo, Ida, nagbago na ako ngayon. Kasi nung time ng kabataan, kasi lagi kami nag-aaway. Dahil nga, nung time kasi na yun, wala pa siyang patience din. Sabi niya, nagbago na ako. Kasi matanda na ako. Yung ganun. Sabi ko, Kuya, kamusta naman? Yan, dami niya yung sinasabi sa akin. Nag-usap kami. Sabi niya, mag-artista
mag-artista kaya ulit, sabi niya sa akin. Alam mo, sabi ko pa nga, Kuya, pwede pa ba ako mag-artista? Ang taba-taba ako. Sabi niya, ganun. Talagang feeling ko talaga ang pangit ko na. Kasi di ba ang dami, nag-iwalay na nga kayo, marami ka pang naririnig ng ano, ganun. Nalosyang ka na, tapos ang tanda ko na daw. Parang lugmok talaga ako. So, ano bang, may ganda pa ba ako, Kuya? Sige, punta ka doon. Nakakatawa pa doon. Wala akong damit na pang-alis kasi nga pandemic. So, mga suot ko, pang mami lang talaga na, yung mami talaga. Punta ako doon kay Boss Vic. So, meeting na kami. Halika, sama ka doon kay Boss para pakita kita ulit. So, nandun na kami kay Boss. Sabi ni Boss, Ida. Kasi in fairness naman, wala naman akong bad record sa Viva. Kaya, welcome ako anytime. So, nandun kami sa Viva. Sabi niya, ang ganda pa rin ng mukha mo. Sabi niya, ganun. Talaga, Boss, ang taba-taba ko na, Boss. Oo nga. Sabi, may pag-asa pa ba ako, Boss? Sabi niya, ganun. Siya, naman, ang ganda-ganda ng mukha mo. Gusto ko nga yung mukha mo. Kasi nga, wala daw akong retoke. Nagagandahan siya. Lalo na pag wala kang makeup. Ang pumachismis ko lang po sa inyo. Si Ida pa pag walang makeup, mapula po talaga yung pisngi niya. Oo, makinis. Tapos yun nga po, sabi niya sa akin, pwedeng-pwede ka pa, magpapayat ka lang. So yun, nag-try ako magpapayat. Medyo chubby pa nga ako sa unang movie ko yung Lucky Rida. Sabi ko, Boss. Anong pelikula to? Lucky Rida po. Unang movie ko yun. Tapos sabi ko, Boss, kailangan ko talagang kumita. Kasi nga kulang yung binibigay ng sustento ng tatay ng anak ko. Sabi niya, sige, wala akong wholesome. Sabi ko, Boss, pwede ba wholesome lang ako? Siyempre, mami na ako. Tsaka, wala akong confidence. Tama ako, diba? Sabi ni Boss, marami kaming ginagawa ngayon. Yung wholesome, hindi kami masyado gumagawa. Kung gusto mo, sexy. Viva Max. Palagi kami, buwan-buwan kaming gumagawa. Naisip-isip ko, pwede pa ba ako dun, Boss? Sabi niya ganun. Kasi, hindi ko pa ako ready. Sabi niya, pwede naman, yung may limitation, like breast exposure lang. O sige, Boss, kung breast exposure lang pala, sige. Sabi ko gano'n. Tapos ngayon nga, ang breast exposure nga doon, grabe. Ang galing pala ng direktor kasi talagang breast lang ang lumabas. Kita yung gilid, pero walang harap. Tapos breast lang. Tapos anino-anino. Ang galing ni Direct JB. Ang galing. Paano ka pumayat? May friend kasi ako nagsabi sa akin na wag daw akong mag-rice. So, tinry kong mag-less ng rice. Tapos ulam-ulam lang, tapos vegetables. Hindi siya abrupt eh. Makikita mo naman sa Lucky Rida, tapos yung next ko, yung Sex Hub, tapos yung next ko, makikita mo doon medyo chubby pa ako, malaki pa yung chan ko nga doon. Tapos yung Halo-Halo X. Ang dami mo pelikula. Suki. Oo, ang taba. Chubby pa ako doon, Kuya Morley. Tsaka may chan ako doon. Ewan ko ba, bakit type pa rin ako ng mga followers ko, mga fans ko na hindi naman sexy yung katawan ko. Siguro sex appeal siguro, Hindi, mag-sexy ka naman eh. Kahit mataba, gano'n. Ay, tanong ko lang sa'yo. Curious lang ako. Okay lang nasagutin mo, okay lang o hindi. Totoo ba yan? Naging half-half. Kasi nung nanganak kasi ako, di ba, trinry akong i-revive yung career ko ni Kuya Lito. Gusto niya mag-sexy ako ulit. So, ito yan, later part. Nung 1990s yun. 1990s pa yan. Takto kasi nung pagbalik ko, nung time na yun, na I gave birth months after. Sabi ni Dr. Bello, kailangan nila sponsoran nila ako. Kailangan nilang na ma-air, magkaroon ng model sa breast augmentation nila. Tapos i-air nila on TV. Tapos sabi ng manager, Ida, chance mo na to. Actually, nag-away pa kami ng manager ko kasi nung nandun ako sa operation, gusto ko nang umuwi. Nakukusign na kami ng kontrata. Parang tatakot ka? Oo, talagang kaba ko talaga. Sabi ng manager ko, Ida, wag mo akong pahiya dito kasi nakasign na ako ng contract. Biglang baback out ako nung nandun na. Tapos wala na akong choice. Sabi ko, sige, na lang. Sige, Dok, wag mo akong pabayaan, Dok Medyo kinakabahan ako. Nag-holding hands kami ni Dok. Patulugin niyo ako, Dok. Wag niyo ako. Pero nakatulong sa'yo? Nakatulong. Kasi nagkaroon din ako isa pa yun na nagkaroon ako ng confidence. Nakakapag-give talaga ng more confidence. Nagiging sexy ako lalo. Na-push din yung name ko na bumalik agad. Kaso lang na lang talaga ako dun sa mga sexy. Ayan. Hirap. Pero sa totoo lang, Ida, marami rin ang tatanong na bakit si Ida, 1990 pa, nagpapasexy na, 2025 na, umaariba pa? Ganito po kasi yan. Nung sumabak kasi ako sa sexy, sa umpisa medyo hirap ako, diba? Kasi sabi ko, parang hindi ko na kaya. So nung nakita ko, kailangan ko kasing kumita. So nung nakita ko iba, ito na pala yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. So paano ako lalaban dito? So ang ginawa ko, boss, sabak mo ako. Wala na akong restriction. Tinry ko lang. Basta bigyan mo lang ako ng project. Binigyan ako ng project. So nagulat sila. Yung sinabi kong ready na ako, medyo payat na ako nun eh. Uy, grabe, ginalingan mo dun sa Dahil nabilib sila sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos ang nangyari tuloy, ako na palagi yung tapos dumadami yung followers ko. Maganda ang feedback na galing sa Viva and all. Kaya lalo ako naging confident. Tapos kumikita naman ako. Tapos niisip ko rin na wala namang masama na ganun yung line of
work ko. Para nakikita ko, yun ang strength ko eh. Nandito ako eh. Pero hoping pa rin ako na in the future, magkakaroon ako ng teleserye. Magiging okay, oo. Pinapolish din ako ng diba. Binibigyan ako ng role na si Direk Ro, sinasabihan niya ako, Ida, kaya mo mag-character role. Tingin mo, kaya ko. Sabi niya ganun. Panoorin niyo yung Katas. Yun ang pinakaunang piniga talaga ako ni Direk Ro. Grabe yung acting ko doon. Kasi sumakit nga yung ulo ko sa acting. Ganun pala talaga. Tapos kahit yung mga kasama ko yung tuwang-tuwa sila kasi nadala daw sila sa akin. Which is very flattering naman para sa akin. Yun ang ginagawa ko ngayon. Hindi na lang sexy, nagpo-focus na ako sa acting. Ngayon, since nakita ng Viva na ready na ako, tsaka yung katawan ko ready na, binigyan ako ngayon ng solo movie. Speaking of solo movie, sinasabi ng lahat o ng karamihan, Ida, na may edad ka na, paano ka nakasasabay sa mga baguhang artista, particular na sa mga bata na nagpapasex? Confident and tiwala sa sarili. Kasi ang magawa lang kasi ng sexy, nandun na tayo, kaya kong gawin yung sexy. Pero yung acting na magaling umarte, and pinofocus ko sarili ko ngayon sa acting. Kailangan magaling kang umarte. So, I'm so lucky na nabigyan ako ng solo movie ng Viva. Ano to solo movie na to? Sa akin umiikot yung usapan, pero ang may bida din dito na si si Christy Imperial. Kaming dalawa. Siya yung anak ko dito eh. Tingnan nyo na lang, nakakato, ng sobrang ganda ng... Ang writer dito, si Vicencio ba yun? Yung actress din. I forgot her name, I'm so sorry. Pero sikat siya na actress. Ang mahal nga ng mga story niya. Pero ito ang binigay sa akin. At saka ang director, si Jeffrey Hidalgo. Siya po yung sa Smoky Mountain. And knowing Direk Jeffrey, nanimili daw siya ng i-direct niya. So I'm one of the lucky actress na napili niya, di ba? Dito talaga makikita nyo, yung sexy, kaya ko naman gawin, di ba? Kasi marami na rin akong ginawang experiences. Pelikula, at saka marami na rin akong experiences. Ano yung mga pelikula mong ginawa naka-sex yan? Ang dami. Ano Binilang ko. Gamu-gamong dagat, sa yung mga haplos. Yung solo movie ko, bago ko nawala, Dadalhin Kita sa Langit, May Sayad. Ang dami. Basta mga 15. Siyempre, unang-una, I maintain my diet. And I'm so proud to say na at the age of 49, sige, aminin ko na, at the age of 49, wala pa po akong maintenance because of my proper diet. So, I'm so proud to say that. At exercise, of course. Hindi ako masyado nakaka-exercise ngayon because araw-araw akong nag-a-adjust pa ako sa bagong school ng anak ko. Tsaka wala pa akong gym na nakikita doon. But definitely, after a few days, pag medyo okay na lahat, mag-gym ako ulit. Ang diet ko talaga is no rice diet ako. And then, meat and vegetables. Yun po. And then, vitamins, C, D, E. Tsaka, nagpipiling ako sa mukha ko. Tapos lagi lang, iwas lang talaga ako sa mga, pag may tao kasi nakaka-stress sa akin, Kuya Morley, iniiwasan ko na. Yun lang. Para you always feel good about yourself. You always be positive. Kasi pag may nega, mawawalan ka ng focus eh. And I have to focus para sa kid ko. Para maging okay yung career ko. So, I need to be positive all the time. Speaking of mukha, nabanggit mo yung mukha. Habang tinititigan kita, may kamukha kang mga artista. Depende po sa makeup eh. At saka sa hair, maraming nagsasabi na kamukha ko daw si Miss Asinet Briones. Iba naman, kamukha ko daw si Ina Raimundo. Meron namang iba, minsan naman daw, kamukha ko si Marian Rivera. Ngayon ang itatanong ko sa'yo, natumbok mo. Marian Rivera ka Ay, ngayon. talaga? Thank you. Sabi ko, hindi lang po ikaw nagsasabi niya, maraming sasabi. Depende daw kasi sa ayos ko, sa makeup, ganyan. Natumbok mo, tinititigan kita. Parang ang datingan Marian Rivera. Anyway, Ida, kasi bilang isang Ida Manzano, ang dami mo na rin napagdaanan sa showbiz. Mga bashing, kikisama, sobrang pakikisama. Hindi rin madali. Sa direktang tanong, Ano po yun? Kinakabahan ako sa mga ganun. paano pumasok sa buhay mo si Gary Estrada? Kasi nung time na yon, single naman ako nung time na yon. Wala pa akong anak. Medyo bata kasi ako nung time na yon. Type niya rin siguro talaga ako. Sinasama niya ako. Na ano ko yun sa shooting yun eh. Yung kay Claudio Coronel. I think that was Gamu-Gamong Dagat yata. Yung mga Cute Barco Girls. Lock-in kami sa isang resort. Pag kumakain siya, niyayaya niya ako. Sinasabihan niya yung PA ko na, "Oy, sama mo si Eden. Kain-kain tayo." So doon na nag-umpisa. But that time, cool off sila daw ni Bernadette nung time na yon. Cool off Sabi naman niya. sila. Sabi niya. Kasi kung hindi sila cool off, pangit naman na i-eksena ako doon. Sabi ko, why not? Enjoy lang kami. Yung ganun. Kasi give a chance. Ganyan. So hindi rin naman nag-work kasi nagbalikan naman sila. Naging kayo. Yung totoo. Hindi masyadong seryoso. Ganun. Naging kami, pero parang MU lang. Tapos nung bumalik siya, kasi nung time na yon, hindi rin siya handa na mag-seryoso. Dahil kaka-break lang nila ni time na yon. May gusto akong itanong sa'yo ng harap-harapan. Ilang beses ka na nagmahal? Ilang beses ka na nasaktan? Hindi ka pa ba nadadala? Nadadala na nga po. Kaya nga ako ngayon, kahit ang daming naniligaw, hindi na ako basta-basta. Iba na ang Ida ngayon. Oo, paliligaw ka.
sige, I give you a chance, manligaw ka. Pero yung ano ko na hindi na ganun na basta-bastang mababali yung priority ko. Ang priority ko talaga ngayon, focus talaga ako sa anak ko. Kasi alam ko, yung nabubuhay na lang ako, Kuya Morley, sa anak ko eh. Dahil iniisip ko, ang love na yan, wala naman akong swerte, di ba? Parang hindi pa ako nakahanap ng someone talaga na naiintindihan ako, na talagang mamahalin ako. At saka ngayon, I always consider my daughter. Na kailangan, pag mahal ako, may magmamahal sa akin, dapat mahal niya rin yung daughter ko. At saka, gusto ko, financially capable na rin siya. Yung hindi yung alanganin. Kasi syempre, as a mom kasi, mahirap eh, di ba? May anak kasi ako. So kung hindi man lang yung guy na mamahalin ako at hindi man lang ako mamahalin na kasama yung anak ko, tsaka yung isang anak ko pa, so mabuti nang wala na lang. Hindi ka ba napapagod magmahal? Kaya nga ngayon, hindi pa eh. Hindi ako nagmamahal pa. Lagi akong may guard. Alam mo yung gano'n? Parang may shield ako palagi. Kaya I show care, pero laging may nag-hold back pa rin. Kasi pagod na eh. Hindi ko pa nakikita yung self ko na magsisettle ulit. I think in time, hindi ko alam. Pero hindi natin pwede i-close, di ba? Si Sunshine nga, di ba? Maraming lalaki nagmamahal sa'yo. Maraming lalaking umibig sa'yo. But the end of the day, naghihiwalay kayo. Oo, nakakatakot, no? Di ba? Parang wala akong walang swerte, di ba? Pero yun nga, yun yung fear mo ngayon. Di ba? 3 years na ako. Napapansin mo, hindi ako nagbo-boyfriend. Kasi yun yung fear. Kaya hanggang ngayon, focus sa career lang muna ako. Focus ka sa anak mo. Sa anak ko, career. Anak ko. Siyempre, career para may bubuhay ako sa anak ko. Talaga, being a single mother, gaano kahirap, gaano kasarap, at anong proteksyon ang ibinibigay mo sa iyong anak? Masyado akong, hindi ko siya pababayaang iiwan ng kahit kanino. There was a time na first day niya sa school, andun lang ako. Parang hirap akong na-let go siya kasi baka masaktan siya or maano siya. Nandun yung kaba. I have to do it na pakawalan siya sa school na hindi ko siya makikita kung anong ginagawa. Minsan, inaano na ako ng teacher sa first day. Ma'am, okay na po, mami. Pwede ka na po magano dun sa waiting area. Kasi tinatingnan ko siya kung anong niya. Parang ayoko pa umalis. Oo, pwede ba manood na lang ako. Oo. Tapos, I always pray na mabuti ang future niya. Makikure yung mawawala yung symptoms niya. Na kasi lahat naman ginagawa ko. Kahit na maganda o pangit ang paningin sa akin ng mga tao, wala akong pakialam. Basta gagawin ko lahat para sa anak ko. Kasi alam ko, pag may anak ka na kasi, ang feeling ko ngayon, nabubuhay na lang ako dahil sa anak ko. Siya na lang talaga yung iniisip ko ngayon na masasabi kong fulfillment. Pag naging maayos siya, maging okay yung future niya, at maging okay kung may mag-asawa siya, magiging okay yung trabaho niya o career niya, pwede na akong mag-say goodbye. Ayun na. Yun lang yun talaga. Last Ida. Naiiyak ako. Kasi yun na lang talaga. Sana ibigay na lang sa akin. Kahit, Lord, kahit okay na sana yung career ko para maitaguhin ko talaga. Dan marami kang dapat gawin para sa anak mo. Oo, ang dami kong gustong gawin. Hindi naman ako maluhong tao kasi wala nga ako mga Louis Vuitton eh. Alam mo yun, sa akin lang talaga na makakain ng maayos kami ng anak ko, mailabas ko siya. Yun lang, napakasimple lang po. May ipon ka? Wala pa nga eh. Kasi nga, palagi na lang sakto. Siyempre, magastos sa bahay, magastos din yung schooling ng anak ko. Nagtitherapy pa, lalo na ngayon. Kaya lalong gusto mong kumayod. Ako kumayod. Masipag naman ako, Kuya Morley. Sabi ko nga kay Boss Vic, Boss, bigyan mo pa ako ng work, please. Kasi kulang talaga yung kasi bira. Hindi monthly, mayroong sahod. Sabi niya sa akin, kung gusto mo, magtrabaho ka sa Viva Foods. Kasi minsan nagdadala ako ng food kay boss, luto ko. Na-impress siya. Kasi magaling daw ako magluto. Tapos ayon pa sa diet niya. Sabi niya, bagay ka sa Viva Foods. Naghahanap kami dito ng magbabantay ng parang isa ako sa magiging boss ng Viva Foods. Kasi nag-aral din ako ng culinary before. It's just short course lang. Lahat gagawin mo para magkapera ka. Oo. Kaso lang, ang problema kasi doon, araw-araw naman akong nandun. So, ang mangyayari, okay sana yung offer na yun. Kaso lang, sabi niya, pwede ka na magtrabaho sa Viva Foods. Tapos, pag may movie ka na, pwede kang i-pull out doon sa trabaho mo, tapos mag-movie ka rin. Yun sabi ni boss sa akin. Alam naman ni boss yan, na talagang masipag ako. Kaya nga yung mga trabaho ko, wala silang reklamo sa akin. Kasi kung anong pinapagawa, ginagawa ko. Kasi para sulit, para walang masabi. Ida, kung kumpleto, maayos ang financial mo, maguhubad ka pa ba? Siyempre, hindi na. Pero siguro, hindi ko iiwanan yung showbiz. Gagawa na lang paminsan-minsan ng wholesome, ganyan. Pera ang dahilan ba't nagpapasexy ka, naguhubad ka? Isa din yun. Kasi yun ang available na work sa Viva for me. Napipilitan ka, gusto mo, o dahil kailangan mo lang talaga? Hindi naman din napipilitan. Kasi kung napipilitan, ako kasi yung tipong tao na pag napipilitan ako, hindi ko gagawin. So partly nagustuhan ko rin kasi may acting din naman. Yung mga ginagawa namin, hindi naman dahil hubad lang ng ganun. May mga storya naman siya. Natutuwa ako na marami ding humahanga sa akin. Nakaka-boost kasi din ng self-esteem, kagaya na sinabi ko, dahil ito yung hindi ko rin
rin siya masasabing hindi ko gusto kasi doon ko nakita na, oh, maganda pa pala ako, ang dami pa palang humahanga sa akin, kahit hindi ako perfect, uy, dami pang nagkakagusto. Last question. Sa mga buzzers, possible na sinasabi, matanda na yan, nagpapasexy pa. Reaction. Well, manigas kayo dahil maganda pa rin ako. Kasi kung ikaw, sa lahat ng followers ko, sa 104,000 followers ko, isa, dalawa lang kayo, 5. Diba? Doon ako naniniwala sa mas madami. And I don't believe you. Kasi unang-una, hindi ako kukunin ng Viva kung wala akong X factor ba yun? Wala akong kakayahan, umarte, at kagandahan. Yun lang. Iyon na! Ang taros! Maraming salamat. Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo sa makatotohanan, realidad na kwento ng buhay. Maraming salamat sa iyo, Ido. Welcome. I love you so much. Uy, Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito